Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng panukalang monthly pension of elderly ng ating kagalang-galang na Senadora Ontiveros. We support the proposed 1,500 pension for senior citizen o itong panukalang ito. So, nagpanukala yung ating Senadora Ontiveros na itaas 1,500 ng pensyon ng mga senior citizen upang matulungan ng ating mga lolo at lola sa kanilang mga gastusin. Ang Senate Bill 215 or Lingap para kay Lolo at Lola Act ay naglalayo na i-amend yung dating Republic Act 9994 or Expanded Senior Citizens Act na taasan yung monthly pension to 1,500. So yan. So magandang panukala ito ng ating kagalang-galang na senadora na itaas yung pensyon ng mga senior citizen, yung mga matatanda yan, na bigyan sila na pensyon. Yung mga indigent to, yung mga talagang walang mga asa, mga lolo ito. So layo ng ating mga pamahalaan na kalingain ang mga lolo at lola o matatanda sa ating bansa. So, yan. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng panukala ng ating panukalang batas na 1,500 monthly pension ng senior citizen ng ating kagalang-galang na senadora, Ontiveros ay ating naiting na sinusuportahan at hinihikayat ang lipunan ng Pilipino na suportahan ito upang matulungan yung mga senior citizen na indigent sa kanilang pamumuhay. So malaking bagay ito kahit paano sa ating mga senior citizen na bago makapagtrabaho, nararayuman ang mga galong, hindi na makalakad. So ngayon, malaking bagay ito sa kanila makadagdag ng gamot o lalo na yung tumutulungan ng mga anak nila para kahit pa paano pambili sila ng bigas doon o kaya makatutulong din sa iyang halaga na yan o anumang bilhin nila. So, ang halagang ito ay gawin na nga namang mas malaki pa dito sa 1,500. O gawin na nga naman itong 2,500 para ang mga indigent ng matatanda ay may ikabuhay at ibili ng mahuhusay na pagkain para sa kalusugan nito. Eh bakit? 1.5 lang. Ano naman 2.5 para yung mga matatanda. Pension na lang. May pensionado yung mga indigent. Talagang para sila ay parang pensionadong sila ay may SSS na nag-pension sila ng ganun. But this is a government support, people support sa mga matatanda na talaga namang walang aasahan, talagang lalo na nito yung mga magulang, trabaho, ayan. So hindi na makapagtrabaho, ayan. Grabe ang mga almarayuman nila o ang mga sakit. Malaking bagay yung mga tutulong. Yung mga maliit din yun eh. So, pambili nila ng bigas yun. Saka pangulam nila o nila mga maintenance na gamot. Pero, at ngayon, ilan pa natin tatalakayin mamaya yun. So, ngayon ay, sana ay kung matataasan pa na ang senadora yan, taasan pa support sana natin ang bindot, taasan pa yan, at talagang maibibigay doon sa mga matatanda. So, ngayon, magkaroon lang ng mahusay na audit at pag-distribute yung ating DSWD. O ayan siyang umahawak ng pondo niya para distribute yan. Kung sino yung pwedeng dapat na mapaloob sa senior citizen na pension.
So ating boses sa ating Senado at Kongreso na suportahan itong panukalang batas na ito upang makalinga at matulungan ng senior citizen sa halagang ito. Ayan. Sana suportahan ng Senado, Kongreso at ng Lipunan Pilipino itong panukalang batas na ito para sila ay matulungan yung mga matatanda ng mga walang asahan sa buhay. So, hindi lamang yan ang ating boses sa pamahalaan na pag-ibayuhin ang pagkakaloob ng lubos sa karapatan ng tao ng mga matatanda elderly at makapamoy sila na maginhawa at ayon sa karapatang pantao. Iba't ibang status ng mga matatanda o senior citizens mula dito sa tulong na ito na pension sa senior citizens. Yan. So, boses din natin sa pamahalaan, paigtingin yung karapatan ng matatanda. Aside from dyan sa pension na yan, halimbawa yung tulong gamot, syempre yung ating DOH, yung ating sa medical and PhilHealth. So, halimbawa, ano yung matutulong nila? Para yung mga matanda, halos may ano yan may mga maintenance ng mga gamot yan. So, iba't ibang mga sakit, mga masakitin lang, yung mga nasa 70s na, yung mga ganyan. Mga sakitin na yan. So, halos hindi nakalalakad yung iba dyan. So, ngayon ay malaking bagay yung mga maintenance na gamot. Yan, mga tulong. Sana yun ay libre. Libre yung isang matanda. Ewan ko, parang libre naman yata yung gamot na maintenance. Halimbawa, para pwede makatulong yung malasakit center o PhilHealth, DOH, para libre yung mga gamot na mga ganyan. Siyempre, yung ating hospital, libre consultation, lalo na kung sila ay at maganda yung paano yung pinapatupad ngayon ng DOH mula sa ating Pangulo na wag billing na. So kung sakali na nagkakaroon ng sakit ang matatanda, ay libre sila. Sana ay hindi naman na sila ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos na hindi magkasakit aside from sila ay tumatanda na. Yun ang pinakamaganda na pagpapala ng ibigay sa mga tumatanda. Hindi sila nagkakasakit at ang kanilang alalahanin, kanila na lamang na kanilang asahan sa buhay yung kanilang pagkain. Ganun. At sila ay kung walang sakit. So, kaya ibigay yung mga karapatan sa mga matatanda para sila inaalagaan. Ano pa rin ng halimbawa, kahit matanda, no, may mga iba't iba pa rin sila ng mga kakayanan kahit naman matanda na, pwede pa rin manipulan na yung iba. Pero yung iba hindi. Lalo na indigent. So ngayon ay aside from indigent, all matatanda, so ibibigay dapat yung mga karapatan na lubos na ibigay yan para tamasahin nila, mayaman, mahirap, yan. Yan, mga walang indigent or mga kahit may mga matatanda na mga mayayaman. So may karapatan pa rin yung mga yan at may karapatan na lahat ng matanda or dito very status in time. So ibigay kung ano mga dapat na ibigay natin ng lipunan ng pamahalaan sa mga matatanda. Yan. So yun natin boses sa ating pamahalaan. So, sa sektor ng matatanda, elderly, yung lubos ng karapatan, tingnan mabuti at pag-aralan natin kung ano yung mga naging problema ng matatanda, lalo na yung mga mahihirap, indigent, para yung karapatan nila maibigay ng lubos. Aside from ibang matatanda, kasi kung financial ang pag-uusapan yung mayayaman ng problema, dahil sila yun ay nakakamit nila doon sa mayaman nilang pamumuhay. Pero yung mga yung kagaya walang asahan. So, financial support sa government. Pero yung ating mga iba't iba pang mga karapatan kung paano ang pamumuhay ng matatanda. So sana yun ay ipagkaloob pa ng ating pamahalaan, pagkukulang kung paano ba yun. So maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang pamahalaan. Mapaigting nila ang karapatan ng senior citizen at makamit nila ito. Magabayan ang ating bansa in the health of elderly people. So muli, maliwanagan ang ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ang sambayan ng bansang ito mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuti, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya, iwasan yung korupsyon, pang-abuso, pang-api. Yan.
or self-interest. At maglingkod kayo ng may kababaang sa taong bayan. Yung mamamayan na maniwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, magpusuportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatan ng tao. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan, maiwasan yung kaguluhan, kriminalidad, problema sa lipunan, makapumuhay tayo ng ayon nga sa ating karapatan, kapayapa, maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng Diyos sa ating manila Panginoon Diyos. Banal ng Panginoon sa Kristo, at Banal Espiritu at din sa tulong ng ating banal na Muli, sana ay nakapagsabuhay naman tayo ng Injil sa karapatang tao sa linggong ito. Mula dito sa isyong ating tinungayan na panukalang pension plan o Rise of the Elderly. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.